I think good evening guys. This is the what chapter 15 of BOSH, basic organization, health and security, safety and health. That and the chapter 15 talk about the job hazard analysis. Job hazard analysis is, I think, effective method in reviewing the job analysis. Tinitingnan yung mga pwedeng possible hazard na mangyari sa pag tayo nagtatrabaho, or kapag nasa trabaho tayo, ano yung mga possible na hazard na pwedeng mangyari or pwedeng natin ma-experience. And this analysis eliminate or control na yung mga hazard na mangyari or mga possible na mangyari. Eliminate nito yung rate na possible to mangyari or ma-experience natin. Ang benefits nito is yun nga, yung ma-analyze natin yung mga possible hazard na pwede mangyari at maiwasan natin. Then yung mga mag-prepare natin yung mga pwedeng mangyari, yung for example sa tools, sa ating trabaho, yung ating trabaho baka mga possible may mangyari. Actually connected din to sa lahat ng mga previous chapter na explain ko. Yun nga, dito is nakapoint out ito sa mga ating trabaho mismo, sa ating ano nga, yung mga pwedeng mangyari pag tayo nasa trabaho or habang ginagawa natin yung mga work natin. Then may 4 basic step, yung select the job, break the job into sequence steps, identify the potential hazard and develop solutions. Then select the job. Then syempre sa pag-select ng job is yun, piliin yung trabaho na pagpili ka ng trabaho na yung mga kunwari ayaw ko masugatan or ayaw ko mainitan ng sobra or else ayaw ko sa mga chemical. Yun, magpili ka ng trabaho na hindi connected doon or hindi ka maka-experience sa mga bagay na yun. Yun, kaya lang select ka job. Pumili ka ng trabaho na alam mong hindi ka makaka-experience ng hazard or maliit lang yung rate, kasi kahit sa anong trabaho naman may mga hazard naman talagang mangyari, may mga possible hazard na atin may experience or mga possible na hazard na pwedeng mangyari sa atin. Kaya yan, first thing pa lang isipin natin ano yung trabaho na pipiliin natin para then break into basic steps. Yun nga, isipin natin yung sa trabaho natin, pag nasa trabaho na tayo, anong pwede natin ma-experience. Tapos pag nagawa kunwari as engineer, yun mga pag ayos ng as electrical engineer, me myself, yun nga, pag nag-install na tayo ng light, pag tinan natin yung installation ng light, tinan natin kung ano yung mga possible na baka maulanan, tapos bigla makuryente, habang in-install umuulan pala, tapos bigla makuryente tayo, di ba, mga ganun. Kaya dapat point out natin yung mga possible na pwedeng mangyari. Then 3 is yung conduct observation. I-observe natin mabuti yung environment, yung tools na gagamitin natin, yung mga yung tools, yung naka-proper PPE ba tayo, tapos yung mga hagdanan or mga kahit anong inventory equipment na gagamitin natin, dapat i-observe natin na mga gamit ba to, hindi pa to masisira, hindi ba tayo makaka-experience ng mga hazard, baka bigla mahulog tayo na sobrang taas, yung tatapakan natin, hindi ba yun masisira pag ganito ng bigat, or pag nasobrahan yung mga gamit natin na pinapatong natin, di ba sobrang bigat, baka bigla mahulog, may mahulugan, ganun. Then identify the possible hazard. Anong mga pwedeng mangyari pag nasa mataas na place tayo? Anong mga possible hazard na pwedeng natin ma-experience? Baka mahulog, baka may mahulugan, or baka yun nga, hindi matibay yung tinatapakan natin, masisira lang bigla, or mga place na hindi natin pwedeng puntahan kasi baka maka-experience ng hazard. Then last is yung develop solution. Ano yung mga solution na pwede nating i-develop or pwede nating i-develop sa ating sarili, hindi lang sa kung sa lahat. Yun nga, yung natin yung pag-observe, yung pag-maintain ng mga gamit, cleanliness, yung pag-observe ng pagsuot ng proper PPE, then marami pang iba. Basta ang point note lang dito is based naman sa job hazard analysis. Ina-analyze natin yung mga possible hazard na pwedeng mangyari sa atin habang tayo nasa trabaho or habang tayo ginagawa yung ating trabaho. And I think most that yun, ganun lang, naka-point out lang talaga siya sa yun lang, isipin lang, ang last is isipin lang natin yung trabaho natin
is dapat keep safe pa rin kasi kaya di ba tayo nagtatrabaho para kumita ng pera, para may pangtustos sa ating sarili o sa pamilya, may pera tayong sa sweldo, yun, may pangbuhay tayo sa sarili natin. Kung hindi tayo marunong mag-ingat, parang baliwala lang, parang sinasabi mo lang, try ko lang to, tapos yung bila na disgrasya ka, sino masisisi mo? Or anong mayayari sa'yo? Titigil na yung yung parang endpoint mo na kaagad yun eh. Parang sabi mo lang na gusto ko na mamatay about dito, parang ganun, mali. Kaya dapat isipin lang natin is safety lagi, kahit saan namang trabaho, kahit anong mangkukunin natin, kahit anong trabaho dito sa mundo, possible pa rin na may hazard na pwedeng mangyari. I then yun lang yung broad talaga, yung broad ng about sa topic na to. I think that's all.